salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, Anak ng tao, itingin mo ang iyong mukha sa dakong Jerusalem at magbadya ka ng iyong salita sa dako ng mga santuaryo at manghula ka laban sa lupain ng Israel. At sabihin mo sa lupain ng Israel, ganito ang sabi ng Panginoon, narito, ako'y laban sa iyo at aking bubunutin ang aking tabak sa kaluban at ihihiwalay ko sa iyo ang matwid at ang masama. Yaman nga na aking ihihiwalay sa iyo ang matwid at ang masama, kaya't aking bubunutin ang aking tabak sa kaluban na laban sa lahat na tao na mula sa timugan hanggang sa hilagaan. At malalaman ng lahat na tao na akong Panginoon ay bumunot ng aking tabak sa kaluban, hindi na isusuksok pa. Magbuntong hininga ka nga, ikaw na anak ng tao, na may pagkasira ng iyong mga balakang at may kapanglawang magbubuntong hininga ka sa harap ng kanilang mga mata. At mangyayari, pagka kanilang sinasabi sa iyo, bakit ka nagbubuntong hininga, na iyong sasabihin, dahil sa mga balita, sapagkat dumarating, at ang bawat puso ay manglulumo, at ang lahat na kamay ay manghihina, at ang bawat espiritu ay manglulupaypay, at ang lahat na tuhod ay manglalambot na parang tubig. Narito, dumarating at mangyayari, sabi ng Panginoong Diyos. At ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, Anak ng tao, manghula ka at sabihin mo, ganito ang sabi ng Panginoon, sabihin mo, isang tabak ay nahasa at kuminang din naman. Nahasa upang manglipol, kuminang upang maging parang kidlat. Gagawa nga baga tayo ng mga kasayahan? Ang tungkod ng aking anak ay humahamak sa bawat punong kahoy. At pinakikinang upang hawakan. Ang tabak, ito'y nahasa, oo, pinakinang upang ibigay sa kamay ng manglilipol. Humiyaw ka at manambitan ka, anak ng tao, sapagkat nauumang sa aking bayan, nauumang sa lahat ng mga prinsipe sa Israel. Sila'y nangabigay sa tabak na kasama ng aking bayan. Tampalin mo nga ang iyong hita, sapagkat may paglilitis, at paano kung pati ng tungkod na humahamak ay mawala, sabi ng Panginoong Diyos.